Ayun mga kabonyok, no, i-share ko pala sa inyo to, pero i-unbox ko na sa Pilipinas ko na, kasi yung box hindi ko nadadalhin sa Pilipinas. Dadalhin ko na lang yung ano, kasi dagdag kilo pa kasi hand carry lang tayo. Ayan. Bale, check natin kung anong mga laman ito. Ano pala itong mga kabonyok? Parang cloud niya. Ayan, cloud. Ayan. Di ba kung sa mga TP camera meron siyang mga memory. Ngayon, ito, gagawin natin. Hard disk na ang gagawin natin. Ayan. TP-Link din yung ating brand. Ayan. Yung pinakang cloud niya. Ayan. Kakabitan lang natin ng monitor. Ito, ang pagkakaalam ko rito mga kabonyok, wala pa siyang hard disk. Ayan. For CCTV. Ayan o. Ayan, check natin loob ko ano yung mga kasama. 100 doon tayo. Parang tatanggalin ko na sa box para hindi na siya dagdag pa. Ayan. Hirap. Ayan, one hand. Ayan, eto na. Ito yung laman. Meron kasama siyang manual, charger, and then mouse. Ayun, makikita nyo rin naman sa box na yan. Ayan, may mouse. Bang CCTV. Ano na yan? Basta, doon ko na ipapaliwanag. Doon ko na tatapusin yung vlog sa Pilipinas. May binili rin kasi akong, ayan, ito yung pinakang ano natin, DVR, mouse. Ayun lang, kasama niya. Tapos, ayun na, part 2 na tayo, part 2. Ang gagawin natin ay lalagyan natin to ng HDD. Okay, so meron tayong HDD sa taas. Kuha lang tayo. So, meron naman dito mga hard disk na hindi pa nagagamit, mga brand new. Stock. So, ito ay 2 TB. Tingnan natin kung ano pang size meron dito. O ilang terabyte. Mali ito. Yun na lang gagamitin natin kasi 2 TB. Mas maganda. Ito kasi 1 TB lang. Okay. 2 TB tayo. Ayun, meron na tayo ng hard disk. Kakabitan natin to. And then, ayan, may precision tayo. Itong gagamitin natin. Maliit na screwdriver. Ayan, dito ang ginagawa natin ay baklasin natin yung 4 na screw. And then, pagkabukas yan, SATA, isalpak natin yung ating HDD. And then, syempre, lagyan natin yung screw sa ilalim. Tapos, i-cover up na natin yan. Madali na, ganyan kasimple lang pagkakabit ng, ng HDD sa NBR. Okay? Okay, ang gagawin naman natin ngayon ay isa-set up natin ang ating TP-Link. Pero pagkakaalam ko rito mga kabonok ng ano to, Chinese yung language na. Titingnan natin kung mapapalitan natin ng English language. So, kailangan natin, kabit natin sa HDMI. Then, kailangan natin ng adapter. Ang adapter nito ay ang output. Check natin, 12 volts. Sasa natin. Okay. Tapos, kabitan natin yung mouse. Okay. Hindi pa natin nakakabit sa sa LAN cable, no. I-set up lang muna natin yung ating NVR. Lagyan natin ng admin password at saka kung ano pa. Ayun, okay na. So nandito na tayo sa ating first page ng natin, setup. So nakikita nyo, Chinese. Yan. Pero dito, lagay admin. And then, para mas maintindihan nyo, kuha pa kayo ng isang cellphone, ta-translate nyo siya. Ang password natin ay, siyempre, okay, nalagyan na natin. Ayan, pagkatapos natin ipasok ng ating main admin password, ayan, tapos meron dito kasunod gesture, password. And then, input, pagkatapos yan, ipasok nyo ulitin nyo lang yung password nyo. Okay. Ayun pala mga kabonyok, pahabol pa na, hindi pala natin nagawa. After natin palang magpalit ng hard drive, ang next na gagawin natin ay ipo-format natin. Okay, format natin. Bale, okay, start tayo ng panibago. Punta tayo doon sa settings. Eto. Ayan. Then punta tayong yung parang floppy disk na na icon. Eto, ay yung pinakang save niya. And then punta tayo rito sa pangatlo.
Isa, dalawa, tatlo. Ito. Ito. Ayan. Tapos nakikita nyo, ito yung SATA 1, ito yung pinaka-hard disk natin. Ayan. 1.8, bali ang, 2 TB. Nakalagay natin dyan. I-check natin. And then itong nasa baba na to, yan yung pinakang format. I-format natin. And then, okay. Ayan, formatting. Ilang percent? 0. Ayan, 100. Okay na. Ayan. So, pwede na tayong, ang gagawin naman natin na next is mag-a-add tayo ng IP camera. Okay. Ayun, mga kabonyo, na-add ko na pala yung so yung isang camera natin, meron pa akong isang camera na i-add. So, yung pangalawang camera natin yung i-add ko, no. Bali, ulitin natin, pagkatapos nating i-set up yung ating master password or yung admin password natin, ang susunod natin gawin, syempre, set up natin yung internet. Yung internet natin, doon sa Wi-Fi, so makikita nyo naman tayo is connected na tayo sa ating internet. Ayun, connected na yan. Okay. Tapos, susunod yung i-set up yung ating wireless network. Bali yung wireless na yun yung magko-connect sa ating mga camera. Pero yung internet mismo ng ating TP-Link ay naka-wire yan. Wireless kasi yun yung magko-connect sa mga camera natin na IPC camera. Ayan. Ayan, mga IPC camera. Okay. So, isi-set up natin yon kasi ang purpose naman itong TP-Link na to, parang router na rin siya. Dito nyo i-connect yung inyong mga camera para dito magsasave yung inyong data or data or video. Okay. O, yung nakikita, napapansin nyo, meron na tayong green and red dito. Yung green, ibig sabihin yan, connected na yung camera doon sa ating NBR. Okay. Kaya, pala ako nagkabit ng NBR kasi, di ba, usually yung mga camera natin ay nandun yung mga memory. So, pag sinira nila yon yung camera sa labas, hindi nyo na rin mariretrieve yung mga video or mga naka-record doon sa memory pag nasira nila yun. Kasi yung camera ay pwedeng masira pag mga nasa labas. Ayan. So, hindi nyo na makikita kung ano nangyari pag sinira nila yung camera. So, ganon. Purpose ito, magsisave din dito ng video. Naka-dual sila. Pwede ka mag-save sa, mag-view doon sa camera, memory camera. And then, pwede kayo mag-view sa NBR natin, ng hard drive. Magsisave din dyan yung ating mga video. So, pakita ko na kami na may nakasave na rito video. Ayan o. Playback. Ayan, kanina yan. Ayan o. Makapapansin nyo, mahaba na yung recording. May mga record na yan. Okay, exit tayo. Okay, paano mo mag-setup nung mag-add ng camera? Ganito lang maabaw nyo. So, doon tayo sa ating Bali pala, eto. Meron pa pala akong ipapakita. Okay. Etong isang camera natin ay connected to sa ating NBR. Sa NBR Wi-Fi natin. Pero itong isang camera natin ay connected pa sa ating main router. Okay. Ang gusto kong mangyari, itong ating nakakabit sa main router natin, dito rin natin i-connect sa ating NBR. Okay. Ang gagawin natin yan, i-reset natin yung camera. Ayun. Pag na-reset natin yung camera, balik tayo dun sa tapo apps natin. Okay? Dun naman tayo sa tapo apps natin. Okay? So, end muna tayo rito. Doon tayo sa tapo apps. Papakita ko sa inyo. Para ka rin nag-setup kayo ng bagong route na ng camera. Okay? So, pwede rin naman to sa main router. And then, magsisave din naman dito. Pero ang gusto ko, sama-sama na dito nakakonect sa Wi-Fi ng TP-Link natin kaysa sa main router. Kaya, gusto kong tanggalin yung ating camera sa main router. Kakabit natin sa ating NBR. Ganun yung gagawin natin. So, kailangan nyo, di ba na-config nyo na yung camera? I-reset nyo yun. So, para may add nyo uli sa, dito sa bagong TP-Link router natin na NBR. Okay. So, pakita ko muna sa inyo. Okay, ang gagawin pala natin ay punta tayo dun sa apps natin. And then, yung previous natin na outdoor na yan, tatanggalin natin yan.
Kasi nga, nag-reset tayo ng camera. Ang gagawin natin yan, tatanggalin natin. Okay, remove. Tapos mag-a-add tayo ng device. So, syempre, unang gagawin natin bago tayo mag-add ng device, magko-connect tayo dun sa ating tapo camera. Ayan, tapo. Magko-connect tayo dyan. Kasi nakakonect tayo dun sa ating NVR. Balik tayo dun sa ating tapo na isa-setup. Okay, connect. And then, balik tayo sa ating tapo apps. Open, tapos mag-add tayo ng device. Outdoor camera. Hanapin natin yung ating model ng camera. Ang model ng camera natin ay sa dalawang option, pero ang gagamitin natin is wireless, already connected. Ayan. I-add natin. Ayan. Connected na siya. Okay. Ang susunod dyan mga kabonyok, pag na-add natin yung camera na yan, ay kukonect tayo doon sa ating NVR camera. Ayan. Select natin. Tapos lagyan natin yung password. And then next nyo lang yan. Okay. Okay, connected. Tapos bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay na pangalan doon sa inyong camera. Okay, dahil nasa labas yung ating camera, nilagay ko dyan outdoor na lang. Tapos outdoor. And then, pili kayo dyan kung anong gusto nyo gamitin na icon. So, ang ginamit ko naman dyan, kung ano itsura ng camera sa labas, ganoon din yung ginamit nating icon. Ayan. Okay, okay na. Sounds good. Next nyo lang yan. Okay, got it. Next nyo lang. Ano, okay na to. Tapos na yan. Okay. Okay, next process tayo. Ang gagawin natin ay magkikreate tayo ng account doon sa ating tapo para ma-connect natin sa ating NVR. Okay, ang gagawin natin syempre dyan, punta tayo ng settings. Okay, punta tayong settings. Punta tayong advanced. And then, punta tayo ng camera account. Ayan. Create camera account. Okay, ang gagawin natin dito, kayo na rin ang bahala. Pwede kayong kahit anong username ang gamitin nyo. Username and password. Basta natatandaan nyo. Okay? Kailangan yan. Wag nyo kakalimutan. Okay? Yan, username. And then, create kayo ng password. Pagkatapos nyo dyan mag-create ng password, ang kailangan nyo gawin dyan, verify nyo. Yan. Okay? Okay na. Tapos punta kayong account information. Puntahan nyo ang account information. Tapos, yung password na pin-input nyo doon sa account nyo, i-input nyo dyan para ma-verify yung account. Ayan, verify nyo lang. Pagkatapos dyan, matapos nyo ma-verify yung account, back nyo lang, and then, ang gagawin nyo, syempre, ay babalik naman tayo doon sa ating NVR. Okay? So, makikita nyo, nagkaroon na tayo rito ng password, pero hindi tayo dito pupunta. Ang gagawin natin, punta tayo doon sa settings. Ayan, settings, eto. And then, bali meron tayong gesture password. Ayan. Ay, mali. Ayan. And then, makikita nyo, okay, eto yung ating, nagre-reflect na. Eto yung ating camera. At least, hindi pa siya nagre-record kasi naka-red pa siya. So, i-edit pa natin yan. Okay, punta tayo dito sa edit. Eto, edit. Okay, nakikita niyo yung username and password. Okay. Bali, ito yung ginamit nyo doon sa tapo camera nyo na nag-create kayo ng account. So, itong admin, papalitan nyo yan kung ano yung user na ginamit nyo doon and then yung password na ginamit nyo. Yun, okay na. Kita nyo, nag-green na siya. So, pwede na tayo rito. I-save na natin. Pwede na tayo mag-exit. Ayan. Tapos makikita nyo rito, meron na tong, wait lang natin. Ayan, okay na. So, ganun lang kasimple, magkabit ng IP camera doon sa ating DVR. Okay? So, ganun lang kasimple. So, yung pag-setup ng tapo camera, siguro alam nyo na rin yun kasi may nag-upload na rin na ata ko nun kung paano mag-setup sa tapo apps. Okay. Ipapakita ko pala sa inyo yung TP-Link app natin na Chinese. So, kung makikita natin yung ating mga camera doon, kung active.
Okay, nandito na tayo sa ating Tapo apps, no. Okay. So, pag may apps na kayo doon, i-fill up nyo lang, mag-create kayo ng account, lagyan nyo yan ng email address nyo, okay? Para synchronize. Okay, tingnan natin yung ating mga camera na kinabit dito sa apps na to. Kung makikita natin. Ayan, nakikita nyo sa screen, meron na diyang isa, and then balik kayo dito sa gitna. Makikita nyo na dyan yung parehas na camera. Kapain nyo na lang tong yung apps na to, kasi nga Chinese. Wala pa rin ako nahanap na firmware na English. Pero pag nakakita ko, i-share ko sa inyo. Okay, ayan, gumagana na yung ating dalawang camera. Ang gagawin ko rito, magdadagdag pa ako yung tatlong camera kasi yung NBR natin, ang pwedeng ikabit naman dyan na camera ay hanggang 6 na IP camera. Okay? Hanggang dito na lang mga kabonyok. Salamat!